kundi magiging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Ganon kabigat, ganon kasensitibo ang pagpapamilya. At sana'y maunawaan mo yan. Yun lamang. Napakahirap po na naging sitwasyon ni April na sa edad na 15 anyos, kailangan siyang lumayas dahil sa nangyari sa kanya. Siguro ang dapat mong umpisahan muna ngayon, hanapin mo kung sino ka, ano ang gagawin mo, at paano mo aayusin ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng karelasyon. Kailangan ayusin mo, sabi mo, anong gusto mong mangyari? Gusto mong makatapos. Hindi mo kailangan ng lalaki para makatapos. Kailangan mag-umpisa ka magtrabaho ng marangal. Pero pwede mga tulong ka. Pag naging katulong ka, makapag-ipon ka, may mga amo na tutulong sa'yo para makapag-aral ka. May aangat mo ngayon ang antas mo sa sarili mo at mabibigyan mo ng halaga ang sarili mo. Malaki pa ang hinaharap mo para may ayos mo yung sarili mo. Siguro maganda rin na makita nyo dito na si Albert ay naging eye-opener sa kanyang situation na mas maigi. Naiayos din muna nila ang kanilang buhay kesa magkaroon ng commitment. Yun lang po. Makmak. Nako. Batang-bata ka pa rin. At huwag umasa sa inay mo at sa itay mo. Panindigan mo rin sarili mo at huwag mo lang gagawin na dahil lamang sa isang bagay, ay sisirain mo na ang relasyon ng isang tao. Ang pag-ibig ay walang presyo. Ang cellphone ay may presyo. Ginawa ng Diyos ang mga bagay, may presyo. Ang tao, walang price. Kaya hindi mo pwedeng ibinta, kunin, dahil lamang nasaktan ka in exchange for your cellphone. Dito dapat yan. Okay? Humingi ka ng tawad, magkaayos dito. Salamat po. Thank you very much sa ating pong mahal na trio tagapayo. At bilang isang ina din, hingan natin ng payo si Miss Yayo para sa ating mga bisitang mukhang halos kapareho mo rin ang pinagdaanan na napakaagang nakipagrelasyon na, hindi ba? Kiiklihan ko lang naman to. Ang akin lang naman, hindi nyo naiisip lahat ng sinasabi namin na mga magulang sa inyo. Iniisip nyo palagi kami mga kontrabida, mga buwisit kami sa mga buhay nyo dahil paulit-ulit kami makulit. Hindi nyo yan marirealize yung mga sinasabi namin sa inyo hanggat hindi kayo nagkakapamilya. Diba? Kasi ako ganun din na natutunan ko. Ang punto ko lang, kami mga magulang, ang gusto lang naman namin yung makakabuti sa inyo. Ngayon, sige, choice nyo na kung gusto nyo makinig or hindi. Pero syempre kami, dahil napagdaanan na namin yun, binabahagi lang naman namin sa inyo yung mga naging karanasan namin. Kasi bilang magulang, ayaw namin kayong mapariwara. Kung ano yung pinasok mong sitwasyon, ginusto mo yun panindigan mo. Hindi yung ayaw mo na, okay, goodbye. Hindi ganun yun. Matuto kayo, makinig kayo sa mga magulang nyo. Kung kunyari, si Tatay Albert, tay, bilang magulang din, malaking bagay din po yung alamin nyo kung ano mang ginagawa ng anak nyo. Kumusta ka dyan? Albert, okay ba? Ganyan. O ano nangyayari? Malaking bagay po yun. Kahit alam nilang mahal nyo sila, gusto rin nilang malamdaman na interesado kayo sa nangyayari sa kanila. Try nyo po, tatay. Minsan, biglang makikita mo na magkukwento na yung mga anak mo. At least, di ba, malaman nyo po kung ano nangyayari sa kanila para di na po sila pupunta kahit saan para humingi ng payo. At masarap sa pakiramdam bilang magulang na lumalapit ang mga anak natin sa atin. Yun lang po, ayoko nang pahabain. Mga bata, mag-aral kayo mabuti, makinig kayo sa mga magulang nyo. Huwag tayong mapusok. Ang sex, hindi nawawala yan. At mga girls, ang mga lalaki, hindi yan mauubos. Kaya huwag tayong magmadali, okay? Marami pong salamat, Miss Yayo Aguila. So Albert, buo na ang desisyon mo. Natapos na ang sa inyo ni April. Wala nang pag-asa na bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Wala na. So sa palagay ko, April, ginawa na namin ang lahat, pero yun talaga ang desisyon na ni Albert na kayo ay maghiwalay na. Meron ka pa bang nais sabihin sa kanya? Humingi na po ako sa kanya ng sorry.
So tanggap mo na yung kanyang desisyon. Opo. At sa'yo, Mac? So yung pagkakaibigan nyo, wala na rin. No, kung tatanggapin yung dispensa ni ko sa kanya, sorry. Tinatanggap mo ba yon, Albert? Tinatanggap ko naman po. Pero yung sorry lang niya. Sorry. Nangyari. Sorry nga. Maraming salamat sa inyo at sana kahit papano po ay nakatulong kami na masolusyonan ang inyong problema. Maraming salamat po. Amina na po tayo mga kapatid, kami po dito sa Face to Face ay lubhang nababagabag dahil po sa pinagdaraanan ng ilan sa ating mga kabataan ngayon. Hindi po namin sila hinuhusgahan sa kanilang mga nagiging desisyon, pero hindi rin naman po namin sila kukonsintihing pumasok sa isang seryosong relasyon o yung makipag-live-in ng menor de edad. Kaya muli na naman po naming paalalahanan ang mga magulang na bigyan natin ng atensyon ang ating pong mga anak. Pag may oras po tayo, kausapin natin sila. Tanungin, kaibiganin, kilalanin at higit sa lahat ay bigyan po ng oras at turuan silang magkaroon ng tamang desisyon kung sakaling sila po ay mapasubo sa isang bagay na hindi po inaasahan. Dahil hindi po sagot sa isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. At para sa mga kabataan, minsan lang kayo magiging bata. Nako, enjoy your life, ika nga, huwag magmadali. At para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang naglalakad ng matulin kapag natinik ay malalim. Thank you mga kapatid, sinamahan niyo kami ng isang oras. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Siyempre pa kay B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera sa studio. At siyempre, kay Miss Yayo Aguila, maraming salamat sa iyong pagbisita at binahaging kwento ng iyong buhay sa aming lahat. Salamat din po sa lahat ng suki natin sa Face to Face. At thank you very much din po sa mga sausawero at sausawera natin online. Sa mga kapatid po natin sa Saudi na lagi pong nakatutok na sa TV5 International at sa Aksyon International. Kamusta po kayo dyan mga kapatid at mag-ingat po kayo palagi. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Annie na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mo tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Martes, si ate malupit sa mga pamangkin? Bakit daw po niya sinasaktan? Ano daw pong dahilan? Yung sa anak niya, nagagalit siya. Kung galit siya, binabahan sa anak ko. Dinidisiplina ko po lang ang mga anak niya. Pero super bait naman sa lalaki? May inakyat si Aling Mildred na lalaki. Meron po. Bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Eh, ikaw nga, tanda-tanda mo na yung maurong ka na po. Binababoy ni Ate Mildred ang bahay. Bakit hindi ba pwede magkaroon ng bisita ang isang tao? Kung walang nangyari, bakit nagsasarado sila ng pinto? Kaya pala mo silang bata. Ang kapatid, tuluyan na nga bang nawalan ng tiwala? Magsasalita ka bang totoo? Wala po ba kayong tiwala sa kapatid niyo? Wala na po akong tiwala dyan. Face to Face, ngayong Martes, bago ang